Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa Radyo Pilipinas World Service audio streaming sa inyong mga PBS receiver app at sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page at YouTube account. Ito po si Bea Gaza de Guzman. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng mga panayam sa mga napapanahong issue at mga mahahalagang balita mula dito sa ating bansa, kasama ng mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Mga segmentong business, sports at showbiz, antabayanan po at sasainin na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ating mga balita, nagpapatuloy ang monitoring ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council o MDRRMC sa mga coastal area ng bayan ng Curimaao dahil sa banta ng paglaki ng alon sa karagatan. Ito ay matapos ang magnitude 5.0 na lindol sa Hilagang Kanluran na bahagi ng bayan na may distansyang 63 kilometers mula sa Curimaao. Sa panayam kay Mr. Renato Reyno Jr., hepe ng MDRRMC, sinabi nitong walang naramdaman na pagyanig sa kalupaan ngunit patuloy nilang inaalam ang sitwasyon sa mga baybayin ng Curimaao. Hindi pa matiyak ni Reyno kung may kaugnayan sa fault line ang naturang lindol. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At sa iba pang update ay napag-alaman nga natin na medyo papunta na. Actually, kahapon pa itong update pero makikibalita tayo ng ng latest maya-maya. Ito ngang napaulat na malapit ng rating yung critical level alarm ng Cagayan River sa bahagi ng Tuguegarao City. Kaya live po nating makakasama via phone patch si Sir Rueli Repsing, ang Officer in Charge o OIC ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office o PDRRMO Cagayan patungkol po dito. Magandang araw po, Sir Rueli. Si Bea Gaza de Guzman po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Magandang tanghali po sa inyo at sa inyong mga taga-subaybay po. Maraming salamat po sa oras at sa pagpapaunlak, Sir Rueli. Kukumustahin lang po namin ang Tuguegarao pagkatapos po ng dumaan na Bagyong Paulo, Sir. Yes po, bilang catch basin po ng Region 2 at ng Caraballo Mountain Ranges, nakaalis na si Bagyong Paulo. Kami po ay patuloy na nagbabantay sa paglaki nitong Cagayan River. At ang Cayguian, nag-peak siya, umabot siya sa critical level 9.2 hanggang alas 8 kagabi, no? Pero hindi na ito lumaki pa. Yun na yung naging peak niya at tuloy-tuloy na yung kanyang pagbaba po. Alright. Sige. So, ngayong as of ngayong tanghali, bumaba na po ba yung alarm level? Wala na po ba sa critical? Wala na po tayo sa critical level. Around 8 meters na lamang po ito. At patuloy na po itong bababa dahil wala naman hong pag-uulan na doon sa Upper Cagayan River.
At yung bukas ng spillway gate ng Magat ay binawasan na po nila. At wala na kaming inaasahan na maaari pang magpalaki ng Cagayan River po. Okay, that's good. Sir Roeli, nagsagawa pa rin po ba ng pagsilikas? Kasi considering kagabi sabi niya nasa peak. So meron po bang evacuation pang nangyari? Nagkaroon po ng mga preemptive yung 4 na bayan po dito sa District 3 ng probinsya. Umabot po ng around 72 individuals, roughly around 30 families po ito. Okay. And now, pinapabalik na rin po natin sila dahil although umabot ng 9.2 yung pagbabaha o paglaki ng Cagayan River, hindi naman po ito umabot sa mga residential area. Okay, okay. Mga unpassable roads and bridge lang. Yung Pinakanawan Overflow Bridge tsaka yung Teresa Boulevard unpassable. Yung overflow bridge ng Amulong din sa Tanana, Bukulan tsaka Cordoba unpassable din po siya. For Enrile and Solana, mga rice fields po yung inabutan ng paglaki ng Cagayan River. Okay, okay. And Sir Roeli, ano naman po ang tulong na ibinabahagi ng lokal na pamahalaan? Siguro sa inyong and sa inyong tanggapan na lang and DreamC sa ating mga residente na apektado. Yes po, sa mga nilikas po natin, meron naman po kagyat na binigay sa kanilang mga relief yung mga local governments po natin. Okay. And sa bahagi po ng province, if in case ma-short yung ating stockpile sa barangay, doon po tayo nag-augment po. But somehow, hindi pa naman nagre-request yung barangay sa kanilang local government unit, maging yung local government unit ay hindi pa rin nagre-request ng augmentation sa atin. But just in case kailangan po ng augmentation, nakahanda naman po ang DreamC. Tama po? Yes po. Okay. Okay. And Sir Roeli, ang inyong mensahe na lang po sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito po sa Radyo Pilipinas World Service. Yes po, sa mga kababayan po natin, nagpapasalamat din po tayo sa kanila at mabilis yung kanilang pagtugon sa ating mga panawagan kung sakaling sila'y nililikas po natin, kagyat naman po silang sumasama sa kanilang mga barangay officials para sa paglilikas po. Yung mga kababayan po natin nasa ibang mga probinsya, maging sa Manila at may mga kamag-anak po dito, huwag po kayo mag-alala. Ang panlalawigan, maging mga local governments po natin ay puspusang ginagawa ang lahat para nasa ligtas po ang inyong mga kamag-anak. Ayun. Maraming salamat Sir Roeli sa inyo pong oras at sa papaunlak sa amin. Mabuhay po kayo at ingat po. Maraming salamat po sa inyo at sa lahat po ng tagapakinig. Si Sir Roeli Rapsing, Officer in Charge o OIC ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office o PDRRMO. Cagayan, kanya pong naiulat na umabot sa 9.2 ang critical level ng Cagayan River kagabi at 4 sa bayan na ito nagsagawa ng preemptive evacuation. Sa kanya pag-uulat ngayon lang ay 72 individuals po, katumbas ng 30 families ang nagsipaglikas. Ngunit unti-unti na itong pinababalik as of the moment kasi sabi niya ay 8 meters na lang. No? So humuhupa. Ibig sabihin humuhupa na yung Cagayan River. So ayun, that's a good news. And also syempre nakahanda pa rin ang augmentation galing sa Cagayan PDRRMO para po sa mga nangangailangan. Sa pagpapatuloy po ng ating balitaan dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon, kilos pampanguluhan naman po.
Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian ang distribusyon ng 60 kalabaw at 30 garetas at iba pang kagamitang pangsaka bilang bahagi ng suporta sa kabuhayan ng mga katutubong Aitas ng Porac, Pampanga. Binisita ni Pangulo at ni Secretary Gatchalian ang mga Aita sa Katutubo Village, Barangay Plana sa Porac kung saan namahagi ang mga ito ng 10,000 pisong cash assistance sa pamamagitan ng pag-abot program na ibalik na sa kanilang mga sitio sa Porac ang mga Aita mula sa kalsada ng San Fernando City sa Pampanga. Sa kaniyang mensahe sa harap ng mahigit 100 Aita na mga benepisyaryo ng DSWD pag-abot program, binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kahalagahan ng Aita community participation sa sektor ng agrikultura. Yung sinasaka ninyo, yung tinatanim ninyo, yung inaani ninyo, ay kasama po yan sa pagpakain ng lahat ng mga Pilipino. Kaya't napakahalaga ng inyong sektor ng agrikultura at kailangan na kailangan, lalo-lalo na dahil dito medyo bago-bago pa itong komunidad, ay bibigyan po natin lahat ng tulong upang makaahon, upang naman makapagkaroon ng mga simple lang na hanap buhay at makatulong pati sa progreso sa ating minamahal na Pilipinas. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Umabot na sa 75,000 boxes ng family food packs ang naipamigay ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga lokal na pamahalaan sa probinsya ng Cebu. Ang 75,000 na naipamigay na FFPs ay bahagi ng 142,000 FFPs na hiniling ng 11 local government units o LGUs na tinamaan ng 6.9 magnitude na lindol sa Cebu. Dineploy na rin ng DSWD 7 ang quick response teams nito sa mga munisipalidad ng San Remigio at Medellin sa northeastern Cebu upang magsagawa ng disaster relief operations. Patuloy din ito sa pagsasagawa ng profiling ng apektadong pamilya sa pamamagitan ng Family Access Cards in Emergencies and Disasters o FACE sa Bogo City, ang epicentro ng lindol. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Tatlo pang mobile kitchens ang dineploy ng Department of Social Welfare and Development o DSWD upang mamigay ng hot meals sa piling mga evacuation sites. Ayon kay Assistant Secretary Irene Dumlao ng DSWD Disaster Response Management Group, pinadala ng tanggapan ng ahensya sa Calabarzon, Eastern Visayas at Western Visayas ang mobile kitchens nito upang maghatid ng serbisyo sa DSWD 7 Central Visayas. Alinsunod pa rin ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking walang magugutom na Cebuanong apektado ng lindol. Matatandaang October 1 pa lamang nakadeploy na ang mobile kitchen ng DSWD 7 sa Bogo City. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Tiniyak ng Department of Health o DOH sa mga pasyenteng apektado ng magnitude 6.9 na lindol sa Cebu na hindi na nila kinakailangang magbayad sa ospital. Kasunod ng direktiba ni Ferdinand R. Marcos Jr. na ipatupad ang zero balance billing sa government hospitals. Kabilang dito ani DOH Assistant Secretary at Spokesperson Albert Domingo, ang Vicente Soto Memorial Medical Center, Cebu South Medical Center at Eversley Medical Center. Dagdag ni Domingo, naglabas din ang Office of the President ng augmentation funds para sa pagsasaayos ng napinsalang health facilities. Batay sa pinakahuling datos noong Miyerkules ng gabi,
Tumanggap ang Vicente Soto Memorial Medical Center ng 78 pasyente, habang 35 iba pa ang inilipat sa Armed Forces of the Philippines Medical Center Camp Lapu-Lapu Station Hospital upang maiwasang mapuno ang Bogo Provincial Hospital. Kinumpirma ni Domingo na walang grabeng pinsala sa pangunahing mga ospital sa rehiyon. Una nang nagpadala ang DOH ng gamot at iba pang supply medikal na nagkakahalaga ng 1 milyong piso. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Aprobado na ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth ang pagpapalawi sa Z-Benefit Package nito upang i-cover ang orthopedic services ng mga biktima ng magnitude 6.9 na lindol sa Cebu. Sinabi ni Domingo na inaprobahan ito ng PhilHealth Board of Directors sa isang pulong nitong Biyernes. Ipinatutupad na rin anya ang zero balance billing sa 3 DOH hospitals sa Cebu. Patuloy ang pagresponde ng DOH sa mga nasalanta ng lindol at nag-deploy din ito ng karagdagang mental health specialists sa probinsya. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Supply ng kuryente sa Bogo City at ilang munisipalidad sa Cebu inaapura na para maibalik sa normal operation. Ito'y ayon sa National Electrification Administration o NEA. May report si Ray Ferrer. Sinisika pa ng Cebu 2 Electric Cooperative Incorporated na patatagin ang supply ng kuryente sa 6 na munisipalidad at lungsod sa lalawigan ng Cebu. Sa ulat ng National Electrification Administration Disaster Risk Reduction and Management Department, patuloy pa ang partial outages sa Bogo City at mga bayan ng Borbon, Daan, Bantayan, San Remigio, Tabuelan at Tabogon kasunod ng magnitude 6.9 na lindol sa lalawigan. Pumigit kumulang sa 30,452 power consumers ang apektado pa ng kawalan ng sapat na supply ng kuryente. Samantala, ganap nang naibalik ang serbisyo ng elektrisidad sa mga munisipalidad ng Carmen, Catmon, Compostela, Madilin, Sogod, Tuburan at Danao City. Sa kabuuan, nasa 200 mula sa 320 o 70.63% ng mga barangay na nawala ng supply ng kuryente ang balik na sa normal na operasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Tourist dress area sa Medellin, Moalboal ginawang donation hub para sa mga tulong sa mga naapektuhan ng malakas na pagyanig sa Cebu. Magbabalita si EJ Lazaro. Ginawa mo sa ng mga tourist rest areas o TRAs ng Department of Tourism sa Medellin at Moalboal sa Cebu matapos ang malakas na lindol na tumama sa lalawigan. Isa ito sa mga binisita ni Department of Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco nitong Sabado, partikular ang TRA sa Medellin na pansamantalang ginawang donation drop-off point sa mga nasalanta. Sa pagkipagtulungan ng lokal na pamahalaan at DOT, tatanggap dito ng mga donasyong pagkain, tubig, damit at mga gamit medikal. Katulad dito, ang tourist rest area sa Moalboal ay nagsisilbi na rin tourism hub para sa mga apektadong komunidad. Kay Secretary Frasco, ipinapakita inisiyative ito ang diwa ng bayanihan at taga Cebuano sa gitna ng sakuna. Samantala, tiniyak ng pamahalaan ng lalawigan na ligtas at bukas pa rin sa mga turista ang mga pangunahing destinasyon sa Cebu, kabilang ang Cebu City, Lapu-Lapu at Pandawe habang nagpapatuloy ang relief operation sa mga lugar na labis na naapektuhan ng lindol. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
Inanunsyo ng Social Security System o SSS na maaari na mag-apply ng calamity loan ang mga miyembro ng apektado ng malakas na lindol sa Cebu. Ayon kay SSS President at Chief Executive Officer Robert Joseph Montes Declaro, makakautang ang isang miyembro ng hanggang 20,000 pesos na may interest rate na 7% kada taon. Anya maaari nilang gamitin ang My SSS account sa kanilang pag-apply ng calamity loan. Kwalipikado sa loan program ang mga miyembrong nakatira o nagtatrabaho sa mga lugar na isinailalim sa state of calamity. Idineklara ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRIMC ang state of calamity sa lahat ng lungsod at munisipalidad sa Cebu matapos ang magnitude 6.9 na lindol noong Setyembre at 30. Samantala, maaari ring makapag-apply sa calamity loan program ang mga miyembrong sinalanta ng mga nagdaang bagyo na Mirasol, Nando, Opong at Habagat. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Kinumpirma ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS na ang on-land extension ng Bogo Bay Fault ang lumikha ng magnitude 6.9 na lindol sa Cebu noong Setyembre at 30. Nakita kasi ng PHIVOLCS team ang fault scraps, open cracks, at small pressure mounds sa 2-meter wide deformation zone sa Sitio Look, Barangay Nailon, Bogo City. Ayon sa PHIVOLCS, bine-verify pa ang full extent ng rupture. Samantala, batay sa huling ulat ng PHIVOLCS kagabi, umabot na sa 5,530 ang naitalang aftershocks sa lalawigan. Sa kabuang bilang, 1,083 ang naplot at 24 naman ang naramdaman. Inaabisuhan pa rin ng PHIVOLCS ang publiko na manatiling handa sa malalakas na aftershock, tiyaking ligtas ang kanilang tahanan, alamin ang mga ruta kung saan pwedeng lumikas at magbatay lamang sa opisyal na sources para sa updates at safety instructions. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balita, nananatiling on track ang Pilipinas sa paghatid ng kauna-unahang nuclear-generated kilowatt-hour pagsapit ng taong 2032. Positibo ang Department of Energy o DOE sa pagsasama ng nuclear energy sa power generation mix bilang isang estratehikong hakbang na nakabatay sa kailangang energy security ng Pilipinas. Ayon kay Energy Utilization Management Bureau Director Patrick Aquino, nakakuha na ng interes ang Pilipinas mula sa mga lokal at dayuhang mamumuhunan. Samantala, pinag-aaralan ng DOE ang pagsasagawa ng hiwalay na auction para sa nuclear energy upang mabigyang daan ang mas malawak na hanay ng mga proponent. Gayunman, pag-aaralan muna ang kagawaran o ng kagawaran ang legal na balangkas ukol dito. Sa kabilang dako, posibleng isama ng DOE ang nuclear energy sa kanilang de-risking initiative, makaraang malagdaan ng Philippine Nuclear Energy Safety Act o PhilAtом Law. Positibo ang DOE na susuportahan ng mga multilateral bank ang proyektong nuclear ng Pilipinas gaya ng World Bank at Asian Development Bank. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Formal na hiniling ng Mayors for Good Governance o M4GG kay House Speaker Faustino Bojidi III na magkaroon sila ng access sa National Expenditure Program o NEPA General Appropriations Act o GAA mula 2023 hanggang 2025. Nais makita ng grupo ang alokasyon sa iba't ibang proyekto, gayon din ang mga nagpanukala ukol dito. Layo nito na makita kung inilaan ang pondo sa tamang proyekto na talagang kailangan ng komunidad. Kabilang sa mga lumagda sa kahilingan sina Baguio City Mayor Benjamin Magalong, Pasig City Mayor Vico Soto, Quezon City Mayor Joy Belmonte at Isabela City Mayor City Hataman. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon.
Libo-libong overseas Filipino workers o OFWs ang inaasahang makikinabang sa dagdag sahod sa Taiwan at Hong Kong. Una nang inaprubahan ng Ministry of Labor ng Taiwan ang panibagong wage hike para sa mga dayuhang manggagawa na epektibo simula January 1, 2026. Dahil dito tataas sa 29,500 new Taiwan dollars o tinatayang katumbas ng 56,000 pesos ang minimum wage ng foreign workers kada buwan. Magiging 196 new Taiwan dollars naman o tinatayang katumbas ng 374 pesos ang hourly rate. Nagpasalamat naman ang Department of Migrant Workers sa pagsisikap ng Taiwan at Hong Kong para maipatupad ang aumento sa sahod. Tiniyak din ang kagawaran na ganap itong mapapakinabangan ng OFWs. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating nakalap ng mga national news. Antabayanan po ang ating pagbabalita sa mga kaganapan sa ating mga rehiyon. Para sa regional news, sa pagbabalik po ng programang Ang Pilipinas Ngayon, makalipas ang ilang paalala. Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov.ph app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov.ph app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiteng requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya wag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
This is a public service announcement. Public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news. Tinatakot niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik po ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito na po ang mga balita para sa ating regional news ngayong araw na ito. Mahigit 80 pamilya inilikas sa lungsod ng Tuguegarao dahil sa pagbaha-bunsod ng ulang ibinuhos ng bagyong Paulo. Si Dina Villacampa ng RP Tuguegarao sa report. Gafuta pakaora na badyo na Paulo, igasangaw 81 na pamilya na iga 297 na individual ta syudad na Tuguegarao, inawak da nga ma-evacuate, mabalin mabaha tapat dakal na danum. Iray nagafuta ababa nga lugar na Ugak Sur, Ugak Norte, Centro Jess, San Gabriel, Andre Catagama Nuevo. Aray laman irayaw iapektado. Pati iminakusetsa ira na nalitungan na imulada ng mangi na pigaagaw laman na kwan nga na, maapit nga na. Miski motorista ang minabiyahe iray, apektatod na paddakal na danum, gafuta iga ira idalan ang frente na aringa na madalanan. Miski aringa na makaoran, agadakal laman idanum ang na bayabayak ipazitak na. Ta oras na alas 7 ta umay gapagalaman ta siyam na metros 11 na danum ta Cagayan River na iya i-critical level na nadetan na yaw nga kayan. Nazitak ta bati na gafuta 9.2 meters na nadatan na yaw nga patulo na danum. Idibidibisyon na LGU Tuguegarao na awan ta kuraga nadaral na yaw nga baha ta syudad. Yato ni balita na gafuta syudad na Tuguegarao yaw si Dina Tudaw Villacampa, Radyo Pilipinas, World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Lungsod ng Baguio nakibahagi sa United Nations Quality of Life Initiative upang matamo ang livable, inclusive at creative city sa taong 2043. Magbabalita si Joseph Cabanas ng RP Baguio. Nakipasat ti siyudad ti Baguio iti United Nations Quality of Life Initiatives, may nga adang amang pasaya at iti kalidad ti panagbiag. Tinasao nga inisyatibo kat addaan panggap, ama addaan iti sustainable panagduras kan maited ti pagkasapulan dagiti umili. Pasot daytoy ti panangisangkat ti City Planning, Development and Sustainability Office, ti may sa asorbe iti uneg ti 15 nga aldaw, amang sukat iti kalidad ti panagbiag dagiti umili. Ti survey kat inarami ti United Nations Human Settlements Program na disenyo tapno maala ti pudno a datos iti kabibiyag ken kapadasan dagiti residente ti syudad ti Baguio. Daytoy ti maaramat amang bukal kadagiti polisiya ken programa ama ipatungpal. Sigon kini Mayor Benjamin Magalong, napatag daytoy abanag gaputa dagiti sumaruno a henerasyon ti agnumar iti inisyatiba no sa dinno ti epektuna ket magunod iti tawen 2043 para iti livable, inclusive, and creative city. Manipo dito'y Radyo Pilipinas Baguio. Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. 285 households sa San Miguel, Catanduanes nakatanggap ng food packs mula sa DSWD at provincial government. Si Rosie Nieva ng RP Virac sa balita.
Nasa 285 na mga kaharungan gikan sa tulong lugar sa Banwaan kan San Miguel, Catanduanes ang natauanin food packs como parte kan tabang gikan sa gobyerno sa paagi kan DSWD. Pinanginotan ang pananao kan mga personnel gikan sa Provincial Social Welfare and Development Office PDRRMO asin MDRRMO San Miguel. Ang inisyatibo ang parte kan padagos na pagtabang kan gobyerno sa pangangaipo kan mga komunidad urog na sa panahon nin sakuna o krisis. Tinawan doon ni Governor Patrick Asansan ang tabang ang bakong gikan sa anumang politiko alagad iniserbisyo gikan sa gobyerno asin buwis kang taong bayan na pigbubuelta sa panahon nin pangangaipo. Gikan sa RP Virac, ako si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Office of Civil Defense naghahanda na para sa ASEAN Summit 2026. Magulat si Paul Tarosa ng RP Iloilo. Naghiwat sang 11 nga coordination meeting ang Office of Civil Defense Western Visayas subod sa iban pang ahensya para sa ASEAN Summit 2026. Inyang pagpanghanda sang OCD6 bilang head sang Site Task Group Emergency Preparedness and Response sa inyong unang meeting sa Western Visayas ang hiwaton sa Isla Sang Boracay sa bulan sa Disyembre 2025. Suno kay Attorney Melissa Banyas, Chief sang Operations Section sang OCD6 200 ka delegado halin sa member nations ang ginalauman nga magatambong sa senior officials meeting sa isla kag inang dapat nga panghandaan. Gintalakay man sang OCD ang preparasyon para sa seguridad kag emerhensya sa mga high-level meetings nga himuon sa Boracay pati na sa Iloilo City. Ginorganisa man ang mga task units para sa search and rescue, medical response, fire suppression, chemical kag biological response, telecommunications kag disaster risk management. Maga-deploy man sa medical teams ng Department of Health sa isla samtang nagkomiter man ang Philippine Air Force ang aircraft nga pwede maka-operate bisan sa gabi nga mga emerhensya. Nagikan sa RP Iloilo, ini si Paul Tarosa para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mga residente sa lungsod ng Marawi na babahala sa palagiang pagbaha sa kani-kanilang lugar. Magbabalita si Alwidad Bashir ng RP Iligan. Sumabang sa tano sa giyang kaing Teno Islamic City of Marawi. Nakadaklan kiran na miyag vent out kung mga magagadaw magumapipikiriran sa giyang kaiya mitunog-tunog baha sa giyang miyay post sa mga gawi. Isa giyang kaiya pamilya ay Haja Sorhaya sa Lilutsado at tito kumya kawidakal sa giyang kaiya mga gawi ang mabagersuoran sa ingad Teno. Mapansudar payra na maawat sa mga lakarsada sa taong na agisabab sa a proper drainage system o mga siringan niran na lalayon sulda na malaig akalaan sa walayran. Detalyan mambu ng mga pedakibabaling sa giyang mga laabaryo sa sulda Marawi. Amlagi din soran tagureklamo mi pantag sa dikak kokite kung mga lakarsada punan sa titudong kumala subaha si kung mga okita. Pananawagan lumabang sa tano sa mga uluan tano sa taguniran sa ginawayra nagyang kaiyawidakal. May pantag sa baha agu basura. Katitudeng kokya binasaan sumapya kapagintaw manisa sabab po sa malamay tuaura nagyedin subaha si mga derpayran. Hapopon si sagyang kayaing Diligan City sa Kansi Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narinig po ninyo ang mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news. Susunod po ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan mula kay Leo Magpayo sa pagbabalik po yan ng programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang mga paalala. Huy! Nabiktima ka na ba ng fake news sa panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative or troll post at clickbait lang. Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? SPOT. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan.
A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS at Radyo Pilipinas. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang balitang negosyo at kalakalan. Inaprubahan ng Energy Regulatory Commission o ERC ang pagkonekta ng San Isidro Wind Power Project ng Lihangin Wind Energy Corporation o LWEC sa Visayas Grid na mamarkahan ang pagpasok ng wind capacity sa sistema. Binigyan ng permiso ang LWEC, isang joint venture ng Aboitiz Renewables Incorporated, Vivant Energy Corporation at Singaporean firm na Vina Energy para gawin ang point-to-point transmission facilities na magdudugtong sa San Isidro Wind Farm sa pamamagitan ng dalawang substations sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Sa desisyon ng ERC, pinapayagan ang LWEC na magtayo ng mga pasilidad sa pagdudugtong nila gamit ang Calbayog Substation bilang interim connection at ng San Isidro Substation bilang huling koneksyon. Subalit ipinunto ng ERC na ang NGCP ang magpapatakbo at magmimintena ng mga pasilidad ng LWEC. Matatagpuan ang 206 megawatt San Isidro Wind Plant sa munisipalidad ng San Isidro sa lalawigan ng Northern Samar at nakakuha ito ng 3 permit mula sa Department of Energy o DOE at sa Department of Environment and Natural Resources o DENR. Kasama dito ang Wind Energy Service Contract na nakuha noong 2019, ang Certificate of Endorsement o COE at ang Environmental Compliance Certificate o ECC na parehong nailabas nitong nakalipas na taon. Inaasahan na magsisimula ang commercial operations ng proyekto sa Pebrero 2026. Sa oras na tumatakbo na ito, makapagdadagdag ito sa kapasidad ng renewable energy sa Visayas Grid. Una nang nakipagkasunduan ang LWEC sa Power China Philippines Corporation para sa engineering, procurement at construction o EPC deal para sa buong wind development. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabala ang Securities and Exchange Commission o SEC sa publiko na maging maingat sa mga tao o grupo na nag-aalok ng tulong para sa mga biktima ng scam sa pamamagitan ng online platforms. Sa isang pahayag, sinabi ng SEC na ang mga alok ng tulong mula sa mga Facebook pages, online groups at iba pang social media platforms ay sa katotohanan ay dinisenyo para lokohin sila sa ikalawang pagkakataon. Lumalabas ang alok sa pamamagitan ng pagkuha muli sa pondo na nawala dahil sa scam o fraudulent schemes, kapalit ang pagbayad o pagbigay ng personal na impormasyon. Nagpapanggap na may kaugnayan sa mga ahensya ng gobyerno o kapulisan kahit wala namang kinalaman sa batas. Gumagawa ng peking testimonial, dokumento o credentials para ipakita na totoo ito at gumagawa ng mga taktika para pilitin ang biktima na magbayad kaagad o ibigay ang kanilang personal o financial information. Sinabi sa pahayag na ang mga online accounts o entities na ito ay hindi otorisado ng komisyon at walang legal na otoridad para mag-alok ng recovery services. Binalaan ng komisyon ang publiko na huwag makipag-ugnayan, magbigay ng kahit anong halaga ng pera o magsabi ng personal na impormasyon sa mga individual at grupo. Dagdag ng SEC na hinihikayat nila ang mga biktima ng scam na direktang magreklamo sa mga tamang otoridad
para sa daliang aksyon. Hinikayat ng SEC ang publiko na ipadala ang kanilang mga kahilingan para sa tulong o mga katanungan sa Enforcement and Investor Protection Department o EIPD ng komisyon sa epd@sec.gov.ph. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Posibleng magkaroon muli ng rollback sa presyo ng gasolina dahil mataas pa din ang supply, subalit ang mahinang halaga ng piso ay magpapataas sa presyo ng ibang produktong petrolyo ngayong linggo. Sa isang ulat, sinabi ni Jetty Petroleum President Leo Bellas na ang presyo ng gasolina ay posibleng bumaba ng 10 sentimos kada litro o tataas ng kaparehong presyo ngayong linggo. Samantala, ang presyo ng diesel ay inaasahang madaragdagan ng 80 sentimo hanggang piso kada litro. Ipinaliwanag ni Bellas na malaki ang ibinawas ng presyo ng krudo nitong nakalipas na linggo dahil sa pag-aalala na magkakaroon ng oversupply mula sa produksyon ng Organization of the Petroleum Exporting Countries at iba pang bansa na nagmimina ng langis o OPEC+. Dagdag ni Bellas na ang posibilidad ng paggalaw ng presyo ng krudo ngayong linggo ay dahil na din sa paghina ng piso kontra sa dolyar. Nitong nakarang linggo, umabot sa 58 piso ang kada dolyar. Inaasahan na sa Lunes ay maglalabas na ng pinal na presyo ang mga kumpanya ng langis at sa Martes ay ipatutupad na ang bawas at taas singil sa presyo ng mga produktong petrolyo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang balitang negosyo at kalakalan. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong Sports Balita. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang po ng ilang paalala. Stop and Spot. Paano tayo makasisigurong legit ang impormasyong nababasa natin sa social media? Spot the source. Hindi porke nag-viral, totoo. Kaya laging i-fact check ang impormasyong nakuha at tukuyin kung credible ba ang sources ng mga ito. Spot the purpose. Hindi lahat ng nakapost ay may mabuting hangarin. Ang iba ay may intensyong makapanira lamang. Kung sa inyong palagay ay hindi nakatutulong para sa mas nakararami ang impormasyon, huwag na itong i-share para hindi na magdulot pa ng gulo o pagkalito. Spot the ownership. Legit o edit? I-double check kung totoong nanggaling sa mga legit news providers ang impormasyon dahil baka edited lamang ito ng kung sino para magpakalat ng fake news. I-check muna ang kanilang mga official social media platforms para makasiguro. Spot the time. Updated ka nga ba? O baka outdated na yung balitang na-share mo? Siguraduhin na tingnan mabuti rin ang month, day at year ng impormasyong inyong binabasa upang hindi maging sharer ng mga lumang balita. Let's be part of the solution. We can be warriors against disinformation and misinformation. Maging mapanuri sa lahat ng oras. A message from Presidential Communications Office, Department of Education, Commission on Higher Education, DILG, DSWD, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang Sports Balita. Kinapos si Filipina tennis star Alex Ayala laban kay Moyuka Uchijima ng Japan 4-6, 6-3 at 2-6 sa first round ng qualifiers sa WTA 1000 Wuhan Open nitong Sabado sa China. Ito na ang ikalawang magkakasunod na talo ng 20 anyos na si Ayala pagkatapos ang kanyang pagkatalo kay Victoria Golubic ng Switzerland sa quarterfinals ng Suzhou Open WTA 125 noong Biyernes. Pagkarang mapuwersa ni Ayala ang ikatlong set, naging dominante sa third set para umabante sa susunod na round ng qualifiers.
o kung walang pagbabago, inaasahan na lalahok si Iyala sa Osaka para sa Japan Open na magsisimula sa Oktubre 13. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakumpleto ng University of the Philippines ang isang comeback win kontra National University 66-59 sa UAAP Season 88 Men's Basketball Tournament na ginanap sa UST Quadricentennial Pavilion nitong Sabado. Dahil sa panalo, napaganda ng UP ang kanilang record sa 2-2 habang nakuha ng NU ang kanilang unang talo pagkatapos buksan ang season ng may 3 magkakasunod na panalo. Binura ng Fighting Maroons ang 13-point deficit kung saan nangunguna ang NU 47-34 sa third period bago dumikit ang UP sa katapusan ng quarter 49-48. Binuksan ng koponan mula diliman ang huling quarter ng 8 magkakasunod na puntos para kunin ang abante, may 5 minuto na lamang ang natitira sa laban. Panandaliang nahinto ang momentum sa pagpasok ng isang free throw ni PJ Palachelo, subalit ang 2 puntos ni Gani Stevens ay nagtulak sa puntos ng UP sa 58 na may 3 minuto na lamang ang nalalabi. Pagkatapos ang free throws ni Palachelo, sinagot ito ng UP sa isang 7-1 na takbo na sinara ng isang jumper ni Raylan Torres na nagpalawig ng kanilang abante sa 12 puntos, may 34 na segundo na lamang ang natitira sa laban. Sinagot ito ng isang 3-pointer ni Jake Figueroa, kasunod ang jumper ni Palachelo at isang puntos mula sa free throw ni Figueroa para mabawasan ang abante sa 6 na puntos. Subalit ang pagpasok ng 2 free throw ni Stevens ang nagselyo ng panalo para sa UP. Pinangunahan ni Francis Nyoruca ang Fighting Maroons na nagtapos na may 14 na puntos at 6 na rebounds habang nagambag si Gani Stevens ng 10 puntos. Minandohan naman ni Steve Nash Enriquez ang Bulldogs sa nagawa nitong 16 na puntos habang nagdagdag si Jello Santiago ng 10 puntos. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, bumawi si Clint Escamis sa kanyang malamyang performance noong huling laro para gawin ang kanyang halos career high na opensa para tulungan ng Mapua sa isang 92-87 panalo laban sa Arellano University sa NCAA Season 101. Lumiyab ang graduating guard na nalimitahan lamang sa 8 puntos laban sa Lyceum of the Philippines University noong Miyerkules nang may 29 na puntos, 4 na puntos na lamang mula sa kanyang career best na 33 puntos na nagawa niya sa semifinals nitong nakalipas na taon. Nakagawa din ng 3 rebounds, 3 assists at 3 steals si Escamis kung saan gumanda ang record ng Cardinals sa 2-0 sa Group A habang binuksan ng Chiefs ang kanilang kampanya ng may 0-1 baraha. Kahit maganda ang opensa ni Escamis, nahirapan pa din na kunin ng defending champions ang panalo. Napanatiling buhay ni Basti Valencia ang Arellano pagkatapos maipasok ang isang triple at makumpleto ang isang jumper mula sa depensa ni Escamis para mabawasan ang abante sa 80-84. Naipasok naman ni Ern J. Geronimo ang isang layup para dalhin ang Chiefs sa 2 puntos na lamang 82-84. May 1 minuto at 26 na segundo na lamang ang natitira sa laban. Nahirapan ang Mapua na lusutan ang depensa ng Arellano sa susunod na play bago nahanap ni transferee Cyrus Nitura si Cuenco na pinasok ang isang matinding 3-pointer para ibigay sa Cardinals ang 87-82 abante. Nakagawa naman ng magandang play si Cuenco na nagresulta ng isang alley-oop basket ni Yam Concepcion para gawing 89-85 ang abanse para sa Mapua sa huling 36 na segundo.
Nagtapos si Cuenco na may 14 na puntos, 2 rebounds at 2 assists, habang nag-ambag sina Cyril Gonzalez at Nitura ng 12 at 10 puntos ayon sa pagkakasunod para manatiling walang talo ang Mapua. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, susunod naman po ang ating segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Steph Vicente. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pakalipas lang ng ilang paalala. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at Tinatapat niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw! Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang paboritong segmento ng mga chismoso at chismosa, ang segmentong Balitang Artista. Narito muli ang inyong chika Dora Steph Vicente upang ihatid ang mga pinakamainit na showbiz balita para sa araw na ito. Hindi ko na patatagalin pa ang ating introduction at simulan na natin ang ratsyada ng mga chika! Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Para sa una nating chika, handa na ba kayong mga kabosa na panoorin o tutukan ang sinasabing pinakamagandang araw sa buong sansinukob o sa buong universe? Dahil kailangan nyo nang markahan ang inyong mga kalendaryo at panoorin nga ang ika-74 na edisyon ng Miss Universe live na live mula sa Bangkok, Thailand sa iba't ibang platforms ng Kapamilya Network o ABS-CBN sa November 21, Biyernes, alas 9 ng umaga sa Kapamilya Channel, A to Z, Metro Channel at I Want. Maaaring makisa sa pagsuporta sa ating pambato na si Miss Universe Philippines 2025 Atisa Manalo sa kanyang pagtaas ng bandera ng bansa. Hindi nga dapat palampasin ng mga Pilipino, lalong-lalo na yung mga pageant fans dyan, ang pagrampa ni Atisa sa buong mundo lalo pa at hindi naman siya baguhan sa pagsabak sa international stage sa kanyang naging experience bilang first runner-up ng Miss International 2018. Ngunit, bago ang coronation night ng Miss Universe 2025, panoorin din itong si Atisa sa swimsuit runway show sa November 15 araw ng Sabado alas 8 ng gabi sa Metro Channel, ANC at I Want at sa Kapamilya Channel sa November 16, 9:30 p.m. Ang tanong dyan, makuha kaya pabalik ni Atisa ang titulo bilang Miss Universe 2025? Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga chika, may nakapagsabing isa raw reliable source na nag-date din pala itong sina Jake Cuenca at Kayla Estrada. Yun nga lang, naudlot di umano itong pagde-date na ito dahil biglang naging sina Jake at si Filomeno na nag-split din naman ngayon habang si Kayla ay sinasabing sila na nitong si Daniel Padilla.
Sandali lang naman di umanong nag-date itong sina Jake at Kayla pero nanghihinayang daw ang ibang mga kaibigan ni Jake. At sa totoo raw, hindi naman gaanong favor ang parents ni Jake kay Chi noon ayon pa dito sa reliable source na ito. Anyway, sa ngayon ay walang kahit anong komento itong si Jake sa nangyari sa kanila ni Chi na karelasyon na di umano ngayon ang negosyanteng si Matthew Louvillier. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Naku, konti lang ang oras natin para sa ating segmentong Balitang Artista. Maraming salamat mga kachismis para sa inyong pakikinig sa ating segmento. Ako muli ang inyong chikadora, Steph Vicente para sa Radyo Pilipinas World Service. Magbabalik na po ang ating kasamang si Bea Gaza de Guzman. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang kabuuan natin programang Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side. Kina Milo Jonella, Susan Aison, Anthony Pimentel at Justin Osia sa ating Wirecast. Maraming salamat din sa ating executive producer, Steph Vicente. Sa mga nagulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news, kay Leo Magpayo para sa balitang business at sports, kay Steph Vicente para sa showbiz, at maraming salamat din sa ating station manager, Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito po si Bea Gaza de Guzman. Magandang araw. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.